Pangit nga ba at masyadong woke ang bagong movie ni Christopher Nolan? Uunahan ko na kayo, hindi! And napakaganda ng movie na to! We won the war. I think it's asleep. Tungkol ito sa isang tatay na kakatapos nga lang manakop ng isang lugar at uuwi na nga siya kasama ang isang buong batalyon niya. Pero ayun lang, ang simpleng pag-uwi nila ay mauuwi nga sa bangungot dahil sa mga nagawa nilang gagalit nga sa mga Diyos nila. Sakay ng mga bangka nila, dito na nga sila may hirapang makauwi kung saan may makakalaban silang mga higante, mga witch, makakaranas sila ng matinding gutom at matatamaan din sila ng mga malalakas na bagyo. Aabutin nga ng ilang taon yung journey nila kung saan dito na nga gagawin ng tatay ang lahat para makauwi nga siya sa pamilya niya na matagal nang nag-iintay sa kanya. Title ng movie, The Odyssey. Sobrang ganda ng movie na to and Christopher Nolan has done it again. Ang iyak-iyak nga ako dito kay Odysseus tsaka doon sa aso niya na ang tagal ngang nag-intay tapos tuwang-tuwa nga nung nakauwi na nga siya. Tapos ayun, doon na nga siya tuluyang nagpahinga. Bukod sa iyak, natakot nga din ako dito doon kay Cyclops, doon sa mga higanteng naka-armor, yung sa witch, and yung bumangon nga yung mga nasa wing warrior doon sa ilalim nga ng lupa. Siguro kung tatanungin nyo ako kung maganda ba to, siguro subukan nyo munang panoorin yung Oppenheimer, and if hindi nyo nagustuhan yung storytelling nun, then most likely, hindi nyo rin magugustuhan yun dito. Halos 3 hours yung movie pero talagang tututo ka sa panonood, lalo na ako sa IMAX ka manonood kasi nga, sobrang sarap sa mata panoorin nito eh. Ganda ng visuals, the story, the PD with the sets and costumes, plus the location and the acting. Grabe, ang ganda lang talaga. Lalo na nga nung nilusob na nga nila yung Troy, grabe din yung scene na yun eh. Sobrang kakabahan ka kung mabubuksan ba nila yung gate, na syempre oo, kung alam mo na yung story. Iba talaga yung epekto kapag hindi sobrang addict sa CGI, VFX or green screen like Marvel or DC movies, kasi mas maganda talaga tignan yung totoong set and practical approach at hindi siya nagmumukhang cheap tignan eh. Dagdag mo pa nga yung magandang scoring palagi sa mga Nolan films, lalong-lalo na nga doon sa ending battle scene nila dito eh. Sobrang intense talaga nung inubos ni Matt Damon yung mga manliligaw ng asawa niya eh. Tawang-tawa pa ako kay Rob Pat dito doon sa sinayaw niyang sumali doon sa labanan, tapos sabi lang siya ng sabi na, kunin niyo yung espada, kunin niyo yung sibat, kunin niyo yung shield. Tapos siya, ayaw naman makipaglaban. Okay, let's address the elephant in the room na sinasabi nga nila kung bakit daw nila ayaw ito. At ayun nga, ay dahil nga daw kay Elliot Page. Mapaniwalain kasi masyado sa fake news yung iba eh. Hindi naman si Achilles, si Elliot Page dito eh. Iba yung karakter niya. May mga nagsasabi na hindi nga daw siya mukhang Greek warrior kasi maliit lang daw siya and all. Pero kasi, hindi naman ganon pinresent yung karakter niya doon sa movie eh. Wala naman siyang big fight scene na sobrang unrealistic and he really played this character well, lalong-lalo na nga doon sa scene na to. From the movie itself, nagbunutan lang naman sila kung sino nga yung makakasama nga doon sa Trojan War and bata pa naman siya nung na-recruit siya eh. Hindi naman sa kanila nagmamatter kung sino yung itsura niya kasi in the first place, hindi naman nila pinili yung best and strongest na mga warrior doon sa lugar nila eh. Kundi is yung kay Lupita na kesyo hindi nga daw maganda si Lupita, na hindi nga daw ayan yung mukha that launched a thousands of ships, which I would disagree kasi ang ganda ni Lupita dito eh. Not just physically but also her performance na kahit saglit lang siya sa movie na to, she certainly made her mark on this movie eh. Siguro if may part man na medyo nababother ako sa movie na to, tuwing sinasabi nila na Greek sila, tapos iba yung accents nila. Kinda funny kasi nga habang pinapanood mo, halo-halo na nga yung mga accents nila and all. Pero again, I'm looking at this film as a fantasy movie. So for me, it's okay lang naman siguro. Kasi ng mga taong nagko-comments na hindi pa naman napapanood yung movie, sinasabi nga nilang masyado nga daw woke yung movie, na personally, it didn't feel like it and talagang madadala ka talaga ng napakagandang visuals and storytelling nila eh. Ang main issue nga nila dito is on the casting na for me, they've acted really well and walang hindi magaling umacting sa kanila eh. Bale kung kapansin-pansin yung basurang acting pero hindi naman, so for me okay lang naman yon kasi the face doesn't matter if the actor can really act and kung kaya nga niyang isabuhay yung character niya.
Puro kung nag-aalangan kang panoorin to, try mo munang panoorin yung mga recent Nolan movies kasi baka manibago ka nga sa non-chronological order ng storytelling ni Nolan eh. Honestly din naman kasi hindi naman talaga for everyone yung storytelling and yung pacing nga ni Nolan, lalo na if mas gusto mo yung yung mga pak movies lang ganon. For me, napakaganda ng movie na to. Mas maganda to para sa akin kumpara mo nga doon sa Oppenheimer, and di hamak na mas maganda and mas malinaw yung storytelling nito kumpara sa Tenet. Kung usapang Nolan, mas goods pa rin sa akin yung Inception, Interstellar, Prestige, Memento. Pero gusto ko dito yung lalim ng story and exploration ng filmmaking na ginawa nga nila dito. Simple lang naman yung story nito kung iisipin and sobrang easy to consume lang. Basically, isang tatay na uuwi nga lang sa pamilya niya tapos marami lang siyang pagdadaan ng mga struggles along the way. So para siyang road trip movie lang in an epic and fantasy approach ganon. Pero noticeable lang talaga dito yung mga accents and medyo nasimplihan lang ako sa exploration nga ng mga napupuntahan nila na parang it just comes and goes na sana lang mas naramdaman mo pa yung bigat on every part of their journey. May bigat naman din siya pero it's just too simple and effective but could have been played or written better ng kaunti lang naman ganon. Lastly, ang galing pala ni Matt Damon dito, lalo-lalo na nga rin si Tom Holland. Nakitang-kita mo yung range niya na naipakita na nga niya sa The Devil All the Time. And syempre nga dito, so sana nga makakuha pa nga siya ng mga projects na magaganda yung kwento and pagkaka-film. Kasi sayang din yung talent niya if may i-stack lang siya bilang si Spider-Man. Again, ang title ng movie ay Odyssey and ang torta rating ko for this film ay 9 out of 10.